Ayan, kung nakita nyo, mali. Mga katak, welcome back sa pinagagawin natin vlog. Ang vlog po natin ngayon kasi i-review po natin no, sa loob ng 3 taon at saka 3 buwan. Ngayon pa lang po tayo mag full review ng ating Raider 150 carb. Si Roding i-review natin. No? Kung ano nga ba yung nangyari sa kanya, kung gaano kalayo, gaano katibay, gaano pa rin kalakas si Roding natin, no? Kung gaano katagal, no? Kung nabuksan na ba o napaayos na ba, di ba? So, i-review po natin ngayon si Raider 150 po natin. Kaya kung bago pa lang kayo napadpad sa aming YouTube channel, huwag kalimutan i-subscribe, like, and share. So, ayan po mga takbo. Let's go! Ayan po mga katakbo, no? Ito yung Raider 150 po natin. Ito si Roding, no? Pure stock pa yun. Stock yung mag, stock. Yung decals lang yung pinalitan natin. Na-upgrade lang natin yung decals, no? Stock carb, stock lahat yan. Walang binago dyan. So, ayan pa rin po. Ganun pa rin ang itsura niya sa loob ng 3 taon na 3 buwan na gamit natin, no? So, malayo-layo na rin yung kanyang narating, no? Kung saan-saan na tayo nakakarating. Umabot na rin ng ng takbo, no, umabot ng 76,000, no, mahigit yung kanyang tinakbo. So ayan, makinis pa rin, no. So ayan po mga katakbo, no, ano masasabi nyo sa loob ng 3 taon natin ginamit? Ayan, yung takbo niya 76,000 mahigit. Ganyan pa rin po ang itsura ng ating Raider 150 carb, no, na umiikot, no, kung saan nakakarating, no, kung saan probinsya na nakakarating. Ayan, umabot ng 76,000 na mahigit yung kanyang tinakbo sa loob ng 3 taon at 3 buwan. So, let's go! Bago natin vlog, ito yung sinasabi ko noon na may long rides po tayo ngayong April. So, ito, magaling po tayo ng Cavite, mapunta po tayo ng Panay, Antique Island, no? Magpanaylog po tayo. So, ayan. No, padaong na po tayo dito sa Katiklan Port, no. Pwede naman ito yung Panay Loop 2023 po natin. Nandito na po tayo sa may iba pang kasama galing Norte. So, hantay-hantay natin. Nansang Joaquin, Iloilo. So, apat kami dito. May itong 2 grupo kasama namin. Nagaling po ng Antique, ng isang Antique. Inside District dito po yun sa Pasig ba ito? Pasig, no? Dito kami sa yun, no? Alam mo, susungkit siya, oh. Diba? Lalaki yung talaba dito. Naman ng talaba, napakasarap. Mga karakbo, no? Dito na tayo sa Mambusaw Capiz. Mambusaw Capiz, no? Stopover muna tayo. Ayan mga katakbo, no, dito na kami sa boundary ng Capiz at saka Aklan. Kapit sa Kalibo proper, nakita niyan, Baliti. Baliti. Ito na tayo sa boundary ng Ipahat. Pandan Antique! Welcome! Ayan! Success! Right! So, ayan po mga katakbo, ito yung tunog ng ating Raider 150 sa ganong kahabang tinakbo. So, pakinggan nyo, kayo na bahala humusga. Mga katakbo.
Yan po yung issue ng black cams, no, at saka white cams. Nasaan yung white cams? Nasaan ang hostage? Yan po yung kayang-kayang tinakbo ng ating loading. Ganun kahaba. Ganun po yung 2020 model. So let's go mga takbo. Nakita nyo malinaw na malinaw. 76,975 79 yung tinakbo natin. Ayan po mga takbo, no? Kung ano man ang naging issue ng mga kapwa nating mga riders, no? Tungkol sa rider car user versus white cams and black cams, no? Yung tulad ng sinabi ko, hindi po issue yung pagkasira ng cams, no? Whether white, black. So maari siguro na masisira or nasira, depende po sa pag-maintain ng owner na may-ari ng kanyang sariling motorlo. Dahil doon po nagmumula yung sira. Tulad dito sa akin, no? Tulad dito ni Roding natin, 76,900 plus ang tinakbo. Nakarating na po ng Antique, Iloilo, Capiz, Aklan, balik ng Cavite. So ganito pa rin po yung takbo ng ating motor. Ganyan pa rin po yung tunog ng ating motor. So ang sekreto lang po dyan ay tamang pag-aalaga lang, tamang pagpalit ng langis, kunting diferensya, medyo pa-check natin. Wag natin hayaan na lumala. Tulad na iba na nakikita natin, cams ang naging issue. So hindi yun main issue yung cams na yan. Nagkataon lang siguro na napabayaan yung kanilang motorsiklo. Kaya ayun, nasira yung cams, daming nasira. Isa sa mga dahilan siguro sa mga naka-manual tensioner dyan na sobrang pihit ng tensioner, sobrang tisado yung tensioner, mga ganong issue, no? Maraming pwede, no? Hindi naman tayo mekaniko, pero sa experience ko sa loob ng 3 taong mahigit na ginagamit ko tong Raider 150 natin, wala namang major problem na nangyayari sa ating motor. So ayun po, comment nyo nga dyan sa baba kung ano din po ang inyong obserbasyon sa inyong mga alagang Raider 150 dyan. Tulad sa akin, no, ganito kahaba yung tinakbo natin. So wala naman akong na-encounter na issue. Actually pati yung battery ko nga, 3 taon na mahigit, stock pa rin, GS pa rin yung battery natin. Hindi pa rin natin napapalitan. Actually naka-battery operate po tayo, no? So wala naman, hindi naman nalulubat yung battery natin, hindi pa rin natin napapalitan hanggang ngayon, hindi pa rin nagluko, ganun pa rin, push button pa rin, start pa rin. So ayun po mga takbo, no? Sa dami-dami nating experience sa ating motor, sa mga sagutan sa social media, mga issue tungkol sa cams, no? Isa lang masasabi ko doon, siguro nagkataon lang na may nagkataon na kapabayaan, nasira, kaya ang pinakasentro ay cams ang nasisira. O sa akin para sa akin, no, opinion ko lang naman, hindi po totoo na may kahinaan, no, yung cams, yung black and white, no. Sa kahit anong cams naman siguro ang ginagagamitin mo, kahit na white cams ka, kung pinapabayaan mo yung motor, kulang sa maintenance, importante change oil, no, at saka sa pagpatakbo, no, parang baliwala, basta arangkada ng arangkada. So isa yan sa mga dahilan na nasisira, no. So, na tamang paggamit lang, no, siguro hindi naman basta-basta masisira yung ating motorsiklo. So ayan po mga katakbo, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyong panunood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe po, like and share. So hanggang dito na lang. So peace out.